Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inihayag kahapon August 19 ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech sa Senado na nakalabas na ng Pilipinas ang napatalsik na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Kinumpirma naman ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at sinabing July 18 nang umalis ng bansa si Guo at sa ngayon ay 3 bansa na ang napuntahan nito, kabilang na ang Malaysia, Singapore at Indonesia. Gayunman sa isang pahayag, iginit ni Attorney Stephen David, legal counsel ni Guo, na nasa Pilipinas pa ang kanyang kliyente. Base na rin sa huling pag-uusap nila nitong linggo, August 18. Sinabi rin ni David na tiwala siya sa immigration system ng Pilipinas, kaya sigurado siyang hindi pa nakalalabas ng bansa si Guo. Pero ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, nakatanggap ng impormasyon ng Bureau of Immigration na nakalabas na nga ng bansa si Guo sa kabila ng pagkakasama ng pangalan nito sa Immigration Lookout Bulletin ng Department of Justice. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea na ilang beses binangga ng China ang 2 barko ng Pilipinas sa bahagi ng Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa ahensya, posible umanong napagkamalang magsasagawa ng resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa na ilang buwan na ring nakabantay sa nasabing bahura. Sinabi ni NTF-WPS spokesperson, National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na misleading at spliced o edited ang video na ipinakita ng China para palabasing Pilipinas ang sumalpok sa kanilang puwersa. Base sa mga larawan mula sa NTF-WPS, nagkaroon ng malaking butas ang starboard beam ng BRP Cape Engaño habang nagtamo ng structural damages ang BRP Bagakay. Wala namang uulat na may nasaktan sa mga tauhan ng PCG sa insidente. That short video does not tell the entire story, no? It's a spliced video, it's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here, no? Allegedly they were conducting a law enforcement operation controlling the movement of the 2 ships when in fact it was not 4410 or BRP Bagakay who ramped 21551. It was the other way around. 21551 in truth ran our vessel BRP Bagakay 2 times, and the physical evidence proves this. Hataw Balita ngayon. Nagsuspindi na ng pasok sa mga paaralan ang iba't ibang lokal na pamahalaan bunsod ng patuloy na nararanasang mataas na level ng bago volcanic smog sa timog na bahagi ng Luzon mula sa Bulkang Taal. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Antipolo City. Wala ring pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Nasugbo, San Juan, Tanawan at Tuwi sa Batangas. Gayun din sa ilang bayan at lungsod sa Cavite, kabilang na ang Alfonso, Amadeo, Bacoor, Cavite City, Dasmariñas, General Emilio Aguinaldo, General Mariano Alvarez, General Trias, Imus, Kawit, Magallanes, Margondona, Mendez, Naik, Nobeleta, Rosario, Silang, Tansa at 13 Martires. All levels din ang suspension ng klase sa Candelaria, Dolores, Mauban, San Antonio at Tayabas sa Quezon Province. Samantalang elementary to high school ang walang pasok sa bayan ng Lukban. Sa Rizal naman, suspendido rin ang klase sa Baras, Cardona, Hala-Hala, Montalban, Morong, Pililla, Tanay at sa Teresa. Umabot na rin ang bag sa Mindoro kaya suspendido rin ang klase mula elementarya hanggang high school sa Lubang Occidental, Mindoro. Sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa lalawigan ng Laguna. Hataw Balita ngayon. Nakaranas ng haze ang Metro Manila kahapon, August 19. Pero nilinaw ng PHIVOLS at Presidential Communications Office na hindi ito dulot ng aktibidad mula sa Bulkang Taal, kundi dahil sa mga atmospheric condition at local pollutants mula sa mga sasakyan sa lungsod.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, ilan sa mga lugar na kinakitaan ng unhealthy level na air quality ay ang mga lungsod ng Caloocan, Parañaque, Pateros at Makati. Kahapon, August 19, naranasan ang makapal na usok mula sa Taal Volcano sa ilang bayan sa Cavite, Laguna, Batangas. Kaya naman pinapayuhan ng PHIVOLCS ang mga apektadong komunidad na mag-ingat sa VOG o volcanic smog na kumakalat mula sa Bulkang Taal na ngayon ay nasa alert level 1 na. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ni DOH Secretary Teodoro Ted Herbosa na hindi kailangan ng quarantine facilities, border control o pagsusuot ng face mask sa kabila ng pagkakaroon ng bagong Mpox case sa Pilipinas. Sinabi ng kalihim na ang Mpox ay naikakalat sa pamamagitan ng paggamit ng bagay na pag-aari ng infected individual o paghawak mismo sa taong may taglay na virus. Gayunman, maaari naman anya itong mawala sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay. Dahil dito, muling binigyang diin ng kalihim ang pagpapanatili ng kalinisan sa katawan. Hindi natin kailangan ng quarantine facility kagaya ng COVID. So, ang i-advise ng doktor, mag-isolate sa bahay. Kung hindi naman siya pwedeng mag-isolate sa bahay, pwede naman siyang makonfine sa iba't iba nating ospital for reverse isolation. Hindi lang isolation, wala ring close and intimate contact sa ibang tao. Kailangan, actually hand washing ang mas importante. Kung nakahawak kayo ng tao or gamit ng taong may Mpox, so hand washing will kill the bacteria. Basta hindi close contact, keep your distance. Nilinaw ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi mula sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth ang pondo na ibabalik sa National Treasury, kundi galing sa subsidiya ng gobyerno sa PhilHealth na hindi nagamit. Tiniyak ni Recto na ni isang kusing ay walang kaltas sa mga benepisyo ng PhilHealth members ang gagawing paglilipat ng pondo. Dagdag pa niya, kahit alisin ang 89.9 bilyong pondo, ay mayroon pa rin nasa 550 billion pesos ang PhilHealth na magagamit para itaas ang benepisyo ng mga miyembro nito nang hindi nalulugi. Sinabi rin ni Recto na mahigit 30% ang madaragdag sa benefit package ng mga miyembro ng PhilHealth sa taong ito. Hataw Balita ngayon. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang Northern Samar bandang 11:39 ng umaga nitong Lunes, August 19. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol sa layong 34 kilometers hilaga ng Pambuhan at may ilalim na 54 kilometers. Naramdaman ang lakas ng lindol sa iba't ibang bahagi pa ng bansa. Intensity 5 sa Bobon, Catarman, Lawang, Lavazares, Palapag, Rosario at San Roque, Northern Samar. Intensity 4 sa bayan ng Pilar at Sorsogon City. Ayon sa PHIVOLCS, asahan na ang aftershocks sa naganap na lindol sa naturang lalawigan. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Philippine National Police na ipagpapatuloy ang paghahanap at pag-aresto sa wanted religious group leader na si Apollo Kibuloy. Ito ang naging tugon ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo sa kabila ng inihaing petition for writ of amparo and habeas data ng kampo ni Kibuloy laban kina DILG Secretary Benhur Abalos at ilang opisyal ng PNP sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ayon kay Pajardo, wala namang inilalabas na restraining order ang korte kaya walang dahilan para itigil nila ang ginagawang operasyon sa paghahanap sa religious leader. Handa rin anya ang pambansang pulisya na sagutin ang mga reklamong inihain ng KOJC laban sa pamunuan ng PNP. Sumuko sa Philippine National Police Special Action Force ang isang lalaki na miyembro umano ng Communist Terrorist Group sa Laguna, si Benedict Samson. Humahataw.
Balita Ngayon. Matapos ang isinagawang counter-insurgency operation ng PNP Special Action Force sa Cavinti, Laguna noong Linggo, August 18, sumuko ang isang miyembro ng communist terrorist group na kinilalang si alias Diego. Ayon sa PNP SAP, pagod na sa pagtatago ang naturang CTG member at nais na umano niyang magbagong buhay mula sa pagiging terorista. Sa pagsuko nito, kasabay rin itong isinurrender ang isang hand grenade. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Regional Intelligence Unit ang naturang granada. Patuloy naman ang PNP SAP sa panghihikayat sa mga makakaliwang grupo na magbagong buhay na at makipagpayapaan sa pamahalaan. Benedict Samson, humahataw sa Balita Ngayon. Isinailalim na ng lokal na pamahalaan sa public health emergency ang Kalawan, Laguna. Bunsod ito ng mataas na kaso ng dengue na naitalaan ng mga otoridad kamakailan sa naturang bayan. Si Christian Lopez humahataw. Hataw Balita Ngayon. Puspusan na ang ginagawang misting at bagging operation ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Kalawan, Laguna, katuwang ang Rural Health Unit, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO at Bureau of Fire Protection o BFP sa Kalawan, Laguna. Layunin nito na mapigilan at masugpo ang pagtaas ng kaso ng dengue at mapuksa ang pinamumugaran nito. Sa ngayon nasa ilalim na ng Public Health Emergency ang bayan ng Kalawan, batay sa Republic Act 11332. Base sa tala ng Rural Health Unit ng Kalawan, umabot na sa 173 ang kaso ng dengue sa bayan, habang nasa 33 naman ang aktibong kaso, kung saan isa dito ang nasawi. Paalala naman ng lokal na pamahalaan sa mga residente nito na makiisa sa mga programa at panatilihing malinis ang kapaligiran upang maiwasan ang paglaganap na sakit na dengue. Christian Lopez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon na tututukan nito ang pagpapaunlad sa lalawigan sa pamamagitan ng pagpapataas ng antas ng agrikultura at turismo. Kasabay ito ng paggunita ng ika-146 na anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Si Jafet Cablaida, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Ginunita ng lokal na pamahalaan ng Quezon Province ang ika-146 na anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon sa kanyang bantayog sa Perez Park, Lucena City kahapon, August 19. Nag-alay ng bulaklak ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sandatahang lakas sa lalawigan para sa dating Pangulo at ama ng pambansang wika. Kasabay ng selebrasyon ang pagtataguyod ng kaunlaran matapos maideklarang insurgency-free ang probinsya sa mga nakalipas na taon. Poverty, livelihood, pangkabuhayan, trabaho, job opportunities, and negosyo. Yun pa rin ang lumalabas sa ating mga surveys, no? At yun ang gusto nating tumbukin, no, sa pamamagitan ng mga aksyon na ginagawa natin ngayon. Ang patuloy na pagpapaunlad ng agrikultura, lalo na ang pagsasaka at pagniniyog, ang isa sa nakikitang paraan upang mapataas ang pamumuhay sa buong lalawigan. Naging panauhing pandangal sa okasyon si Singapore Ambassador to the Republic of the Philippines, Constance. I am proud to note that Singapore has consistently been one of the top investors in the Philippines. For the past several years, Singapore has been among the leading sources of foreign direct investment into the country, contributing significantly to sectors such as information technology, business process management, and infrastructure development. Target ng Singapore na mapataas pa ng 30% ang kanilang nutritional needs sa taong 2030 at nakikita nilang malaking potensyal ang Quezon Province na pagkukunan ng produktong agrikultura. I feel that another area of potential is tourism. Quezon Province has so much to offer, from your beaches, your springs, your mountains, your festivals to historical sites. I have been to Mount Banahaw and it was a wonderful experience. Kaya po,
inaanyayahan ko at pinakikiusapan ang bawat isa na tulungan ang pamahalaang panlalawigan, ang mga municipal government natin, panawagan sa ating mga mamamayan na tayo po'y magtulungan at magsama-sama. Japet Cablayda, humahataw sa balita ngayon. Labing-limang miyembro ng isang Palestinian family ang nasawi sa gitna ng pag-atake ng Israel sa isang Gaza shelter. Ito ang humahataw na balita ni Era Angeles. Hataw Balita ngayon. Binomba ng militar ng Israel ang isang warehouse na nagsisilbing shelter ng mga lumikas na Palestinian sa lugar ng Azawaida sa gitnang Gaza. Bunsod nito, 15 miyembro ng isang Palestinian family ang nasawi. Kabilang dito ang patriarch ng pamilya na si Sami, kasama ang kanyang asawa, ina at lahat ng kanyang mga anak. Naganap ang pag-atake matapos tapusin ng mga international mediator na binubuo ng Estados Unidos, Qatar at Egypt ang ceasefire talks sa Doha, Qatar. Layunin ng mga pag-uusap na wakasan ang digmaan at ang magkaroon ng pagpapalaya ng mga Israeli captives sa Gaza kapalit ng mga Palestinian na nakakulong sa Israel. Sa kasalukuyan, batay sa datos ng Ministry of Health ng Gaza, umabot na sa 40,074 ang namatay at 92,537 ang sugatan sa enclave mula noong October 7. Era Angeles, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Unahin po muna natin ang ating latest satellite image. So, sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area na pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility kagabi ng alas 8. Although kung makikita po natin may kalayuan po ito sa ating bansa. As of 3 a.m. huli itong namataan sa layong 1,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At kung makikita po natin sa satellite image, hindi po kagandahan yung mga kaulapan na dala nitong low pressure area. So mababa po yung chance na ito ay magiging isang ganap na bagyo. At may kalayuan po ito sa ating bansa, so wala po tayong inaasahan na direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating kapuluan. Meanwhile, ang nakaka-apekto, umiira pa rin sa ibang bahagi po ng ating bansa, itong southwest monsoon o hanging habagat na nakaka-apekto dito sa may hilagang Luzon, particularly dyan sa may extreme northern Luzon area. Although kung makikita po natin dito sa satellite image, may namamataan po tayong mga kaulapan, pero most likely hindi po tatagal itong mga kaulapan na ito. So most likely pagdating po ng tanghali, magiging maaliwalas po yung panahon, at pagdating naman po ng hapon o sa gabi, may mga chance naman ng mga localized thunderstorms. So for the rest of the country po, kabilang dyan ang Metro Manila, asahan pa rin po natin ngayong araw ang mainit na tanghali o mainit na panahon, di ba na lamang yung mga tsansa ng mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan. At sa mga susunod na araw, at the very least for the next 2 to 3 days, itong binabantayan po natin na low pressure area, hindi po natin inaasahan na makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At asahan po natin naman hanggang sa darating na weekend ay magpapatuloy yung mainit na panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Liban na lamang po yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Para sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Nasa banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon ang mararanasan sa ating mga karagatan. Kaya malaya pong mga kapalaot ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sasakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:43 a.m. at lulubog mamayang 6:16 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sinalubong sa Senado kahapon, August 19, ang mga atletang lumahok sa 2024 Paris Olympics, kasabay ng paghahain ng resolusyon para bigyang pagkilala ang mga ito sa dedikasyon at ipinakita para sa karangalan ng bansa. Ginawaran din ng Senate of Medal of Excellence ang mga Olympic medalists na sina Carlos Yulo, Nesty Petesio at Ira Villegas. Tinanggap din ni Yulo ang 3 million cash incentives mula sa Senado
at TIG 1 milyon naman para TIG 1 milyon naman para kina Petesio at Villegas. Samantala, masaya namang sinalubong ng lungsod ng Maynila ang tubong Manileño na si two-time gold medalist Carlos Yulo nang bumisita ito sa Manila City Hall kahapon, August 19. Formal na ring tinanggap ni Yulo ang 2 million cash incentive mula sa Manila LGU na ibinigay ni Manila Mayor Honey Lacuna. Kasabay nito ay pinirmahan na rin ng alkalde at vice-alkalde nitong si Yul Servo Nieto ang resolusyong magdeklara sa August 4 bilang Carlos Yulo Day sa Maynila bilang pagkilala sa karangalang ibinigay nito hindi lang sa Maynila kundi sa buong bansa. Mas pinalawak pa ng Masbate Police Provincial Office ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB sa karagdagang 7 barangay sa 6 na bayan sa lalawigan ng Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa na ng send-off ceremony ang Masbate Police Provincial Office ng additional deployment ng mga PNP personnel sa karagdagang 7 barangay sa 6 na bayan sa isla ng Masbate. Sa ilalim ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB team, nasa 100 pulis ang mananatili sa mga barangay sa loob ng 6 na buwan. Kabilang sa 7 barangay na pinagtalagahan sa mga pulis ay ang mga barangay ng Eastern Kapsay sa Baleno, Kapsay at Dayhagan sa Aroroy, Gintoleran sa Mobo, Ginbadawahan sa Pio V. Corpus, Baras Esperanza at Mabini sa San Jacinto sa isla ng Tikawa. Sa ngayon po, nagkaroon po tayo ng additional na 7 na barangay na kung saan additional ito doon sa existing 7 na barangay. Since yung 7 na barangay na yon, okay na sila, kumbaga very successful and naging functional yung ating mga government, local chief executives natin, yung sa barangay natin, naging functional po yung nasa barangay level natin. So kaya nag-extend tayo since yung mga basic services, yung mga issues of concern, yung mga problema nila na-identify during the conduct of ating mga social investigation, yung needs assessment survey, na-address naman nila. Ang mga naturang barangay ay tinuturing na geographically isolated and disadvantaged area o GIDAS na dating apektado na presensya ng rebeldeng grupo. Lawin ng PNP na matapos na ang matagal na problema na insurhensya sa isla ng Masbate. Sa pamamagitan ng RPSB, makatutulong din ang mga otoridad na madalang iba't ibang proyekto ng pamahalaan. And I stand before you with great hope and confidence in your ability to fulfill the vital role entrusted to you. You are not just police officers. You are the embodiment of collective aspirations for a safer, stronger, and more united community. As you prepare to be deployed to your respective assignments, remember that this is not just a duty, but a calling that requires dedication, empathy, and a deep commitment to the communities you will serve. Bukod pa ang mga pangunahing pangangailangan at problema ng mamamayan sa barangay gaya ng pagkukuna ng malinis na inumin, kakulangan sa pailaw at marami pang iba. Nagbigay naman ng suporta ang mga lokal na pamahalaan at mga barangay officials sa pagtatalaga ng mga pulis sa kanilang mga barangay. Sa ngayon, 7 barangay ng Amutag at Pinanaan sa Aroroy, Banasi at Gabi sa Baleno, Bagahanglad sa San Jacinto at Barangay Sinalongan sa Masbate City ang matagumpay na may RPSB team. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mahigit 1,000 hog raiser ang bilang ng mga naapektuhan ng African Swine Fever o ASF sa San Jose Occidental, Mindoro. Para masuportahan ang sektor sa gitna ng suliranin, nagkaloob ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan. Si Christian Lopez, humahataw. Hataw Balita Ngayon.
Nagkaloob ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng San Jose Occidental, Mindoro sa mga hog raiser na naapektuhan ng African Swine Fever o ASF sa iba't ibang barangay. Ang mga ito ang may-ari ng mga alagang baboy na nakasama sa depopulation. Ayon sa local government ng San Jose, unang batch pa lamang ito ng kanilang isinasagawang pamamahagi ng ayuda. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang pagsusuri ng ASF Surveillance and Monitoring Team ng LGU San Jose sa mga palengke, mga kainan at tindahan ng karning baboy kung meron itong meat inspection certificate. Kahapon August 19, pinulong ng Municipal Agriculture Office ang mga meat dealer ng pamahalang bayan ng San Jose. Layunin nito na maipaalam sa mga nagtitinda ng karning baboy na magkakaroon ng regular inspection upang masiguro na ligtas ang mga itinitinda sa pamilihan. Batay sa pinakabagong talaan ng Municipal Agriculture Office, umabot na sa 153,673,000 ang estimated loss ng bayan ng San Jose at 13,079 naman ang swine death na mula sa 18 barangay. Sa ngayon, wala pang binibigay na final na datos ang Municipal Agriculture Office ng San Jose. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagsagawa ng isang malaking job fair ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Balanga City, Bataan. Layo ng aktibidad na mabigyan ng oportunidad ang mga alumni at graduate ng Technical Vocational Education and Training, kalinsabay ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng ahensya. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Isang job fair sa Balanga City, Bataan ang sinagawa sa pangunguna ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno at grupo. Layo ng nasabing aktibidad na mabigyang pagkakataon na makahanap ng trabaho ang mga alumni at graduate na Bataenyo na mga skilled worker at nakapagtapos sa mga training facility at mga accredited school ng TESDA. Ayon kay TESDA Bataan Provincial Director Mariflor R. Liwanag, sa pagsasagawa ng nasabing aktibidad na tinawag na World Cafe of Opportunities, mabibigyang pagkakataon na makapaghanap ng trabaho ang mga nagsipagtapos ng Technical Vocational Education and Training o TVET ng TESDA. Kasabay nito, isinaayos na rin ng ahensya ang kinakailangan ng mga mag-a-apply ng trabaho. Okay, ngayong araw po, isi-celebrate po natin o gagawin natin ang aming tinatawag na World Cafe of Opportunities. Basically po, ito ay job facilitation. Harap din po, matulungan natin yung ating nag-aaral ng TVET na makapaghanap ng trabaho. We have brought in several employers, mga 23 employers. Talagang na-techvoc ang focus, plus all government agencies na kakailanganin para matulungan silang kumuha ng SSS, NBI. Nandito sila lahat para one-stop shop. And of course, we also have the PESO, the Public Employment Service Office, joining us. This job fair sa langga ng has been approved and cleared with the DOLE. Inanyayahan din ni Director Liwanag ang mga kabataan na nagnanais na matuto ng mga kaalamang magagamit nila sa kanilang pagharap sa hamon ng buhay. Gusto po nating invite lahat po ng, lalo mga kabataan na gustong munlad ang buhay. Punta po kayo sa TESDA, enroll po tayo sa ating mga kurso dahil ho ngayon, skills po ang puhunan. Hindi naman ho ibig sabihin na nag-aral kayo sa TESDA ay hindi na kayo magpokoleyo. Ibig lang po namin sabihin, may napag-aralan na kayo, may kaalaman, pwede na tayong sumabak sa buhay and then tahaking mas maigi yung ating career. Marami kasi sa mga bata ngayon hindi masyadong kilala ang kahalagahan ng TechVoc. Melanio Aquino, humahataw sa balita ngayon. Gumagawa ng buffer zone ang Ukraine sa Kursk region ng Russia ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Paraan umano ito para mapigilan ang pag-atake ng Russia sa kanilang bansa. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka. Live! Hataw Balita Ngayon! Magandang hapon, Klein. Ano ba yung ibig sabihin ni President Zelensky sa buffer zone? Gumagawa ng maganda opensiba ang Ukraine military sa Kursk region para mapalakas
ang kanilang presensya sa lugar. Nagbigay-pugay din si Zelensky sa kanyang mga sundalo sa pagdakip sa mga tropa ng Russia. Maganda umano ito para mayroon silang bala para makipagpalit sa mga nabihag ng Russia. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, pangunahing kailangan nilang gawin ay mapigilan ang war potential ng Russia at makagawa ng maximum counter-offensive actions. Determinado ang Ukraine na mapigilan ng Russia na sakupin uli ang nabawi nitong lupa sa nakalipas sa 2 linggo na nasa 400 square miles o 1,036 square kilometers ayon sa Air Force Commander Mykola Oleshuk na Ukraine. Isang tulay ang nasira para sa layuning pahinain ang combat operations ng Russia. Hindi naman makauwi ang mga residente ng Korenevo District ng Kursk Region matapos itong lumikas ng sakupin ng Ukraine ang lugar. Pinayuhan din ang militar ang mga tao na huwag mo nang bumalik doon para sa kanilang kaligtasan. Nasa 120,000 sibilyan ang lumikas mula sa rehiyon. Itinanggi naman ng Russia na ang pagpasok ng Ukraine sa rehiyon ay hindi magiging daan para sa indirect negotiations para mapigilan ang pag-atake sa energy at power infrastructure ng bawat bansa. Ayon kay Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova, walang puputuling negosasyon dahil wala namang nasimulan. Hawak ng Russia ang nasa 20% na Ukraine sa silangan at timog na bahagi nito sa nakalipas sa 2.5 taon mula na magsimula ang giyera. At balik sa iyo, Gabs. Yes, Klein, ano ba yung naging sagot ng Russia sa pagsakop na ito ng Ukraine? Nitong linggo lamang ay nagpaputok na ang Russia ng ikatlong ballistic missile attack nito sa Kyiv ngayong buwan at ngunit sinasabi ang karamihan sa mga missile na ito ay naharang ayon sa military administration ng Ukraine capital. At sinabi ni Serhiy Popko, ang head ng Kyiv ng military administration, sa Telegram na ang mga pag-atake ay naganap sa pagitan ng 6 na araw. Ito ay nangyari bilang tugon ng Moscow sa naging successful na paglusob ng Ukraine sa Kursk region. At bagamat wala pang reported na casualties, pinanggit ni Regional Governor Ruslan Kravchenko na 2 private houses ang nawasak at 16 na iba pa ang napinsala ng mga nahuhulog na debris sa pinakahuling pag-atake na ito, Bebs. Alright, salamat Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA. Magsasagawa ng buwan ng wika sa pasuguan ng Pilipinas sa Egypt sa August 24. Samantala, magkakaroon naman ng post-arrival orientation seminar para sa mga kababayan natin sa Germany. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa Egypt na makiisa sa isasagawang buwan ng wika sa pasuguan. Gaganapin ito sa August 24 alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Consular Garden area ng Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Sa mga nais lumahok sa Quizbee, pag-aralan lamang ang wikang Pilipino kasama na rin ang tungkol sa kasaysayan, mga bugtong at salawikain. Maaaring magrehistro hanggang August 21 sa tinyurl.com/Agosto Buwan ng Wika 2024. Magkakaroon naman ng summer camp para sa Filipino-Canadian na kabataang may edad 7 hanggang 12. Layunin ng camp na ito na magkaroon ng kaalaman ng mga kabataan tungkol sa kulturang Filipino. Gaganapin ito sa August 27 at 28, alauna hanggang alas 5 ng hapon sa Centro Rizal, Ottawa sa Embahada ng Pilipinas. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada sa facebook.com/PHInCanada. Naglabas naman ng holiday closure advisory ang Philippine Embassy sa Vietnam. Sarado ang pasuguan sa August 23 at 26. Maaari mag-email sa hanoype.consular@dfa.gov.ph kung may mga consular-related concerns. At kung may urgent matters naman ay maaaring tumawag sa Embassy Hotline sa 0904-126-164. Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Germany sa isang post-arrival orientation seminar. Gaganapin ito sa August 30, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Meet and Work sa Frankfurt. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Germany sa facebook.com/PHInGermany. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 24, talatang 17.
Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal. Okay, Bebs, gusto ko lang shoutout sandali si Attorney Sandy Villanueva, ganoon din si Brad John Villanueva, si Judge Erwin at ang kanyang may bahay. Nanonood sila sa atin. Favorite nila si Lynn Perez. Ganoon din si Brad Jassy Mertalia. Ayan. Bebs, baka meron kang gustong ihabol. Binabati ko yung ating mga taga-subaybay, tsaka yung nanay ko nanonood ngayon. Siyempre, nandyan siya lagi. Ayan, natin po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-20 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, August 20, 2024. Mula rito sa America's Finest City, walang iba kundi San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. At dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.